Kinumpirma ng National Bureau of Investigation Central Visayas o NBI-7 na ang mga illegal scam hub at mga Philippine offshore gaming operators o POGO hubs ay nag-ooperate pa rin sa Cebu. Sinabi ni NBI-7 spokesperson Investigation Agent 3 Maria Contessa Lastimoso na na-raid ng kanilang bureau ang kamakailan lang ang 3 scam hubs sa lalawigan. Isa sa loob ng isang subdivision sa Lapu-Lapu City, isa sa isang subdivision naman at isa sa isang opisina sa Cebu City. Napansin din nila na madalas na iniiwasan ng mga operasyon ang mga malalaking komersyal na establishmento, sa halip ay lumilipat sila sa mga residential area o subdivisions upang maiwasang matuklasan. Idinagdag ni Lastimoso na ang mga scam hub na ito ay karaniwang pinamumunuan ng mga hindi bababa sa 2,000 at sinusuportahan ng maraming manggagawang Pilipino. Nabatid na ang kanilang mga pamamaraan ay kinabibilangan ng butchery type scam, love scam, investment scam at iba pang mapanlinlang na gawain. Nilinaw din ito na ang mga sangkot na manggagawang Pilipino kahit na nagsisilbi lamang mga ahente ay mahaharap pa rin sa mga kaso, lalo na sa ilalim ng Revised Penal Code at Republic Acts na sumasaklaw sa cybercrime at syndicated staffa. We had 3 raids most recently on illegal scam hubs. So practically, POGOs have disbanded, but they have relocated themselves here in Central Visayas. However, the update on this is they no longer can be found in big setups like BPO style POGO, but they are actually existing in residential areas, in subdivisions. Are we going to charge the Filipinos who are working for these bosses, these foreigners? Yes, because under RA 10175, that's aiding or abetting cybercrime. Ating napakinggan si NBI-7 spokesperson, Investigation Agent 3, Maria Contessa Lastimoso. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!